Kaya, ito na yung 2022. hindi ko gusto tumakbong president. Ayan na, ito kaya pinakita ko yung kay Amy kanina. Diba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Oh, totoo talaga yun kasi mismo galing sa bibig ni Senator Amy. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya, Okay, punta na tayo dito sa interview dito. Talagang, alam nyo dito, talagang nanduro ng ballpen itong si VP Sara. Bakit? This is an emotion of a person na punong-puno na. Panoorin natin to. and all because, sabi Baka needed niya for his brother. I don't know. Regardless kung ano yan, no, sabihin na natin playing safe, pwede. Okay, pwede. But it does somehow help. Kasi, okay, sabihin na natin kahit playing safe, may kailangan siya, kaya nag-ano. Una, hindi mo na kailangang maging playing safe. Okay? Kung ikaw ay kakampi sa administrasyon ngayon, safe ka na. Bakit? Ha? Safe ka na doon sa makina. Ano yung makina? Yung Comelec na makina na Miro. That is the reason why iniisip natin, bakit kaya itong si Tolentino lumipat dyan despite the fact na hindi siya ibuboto ng mga dilawan, hindi rin siya ibuboto ng mga pula, at hindi rin natin ibuboto kasi lumipat siya dyan. Pero bakit siya lumipat dyan? Bakit? Safe na siya. Okay, pangalawa, sabihin na natin playing safe o kaya may kailangan. Okay, sabihin na natin, still, for me, malaking tulong. Bakit? Kasi, it boost the, syempre susundan yan eh. Susundan ng iba eh. Kung si Gatchalian nga, nasabi niya yun. Ako pa, Robin Padilla, Bato, na-align kay Sara Duterte, hindi ko masabi yun. I need to give my full support. Papahiya ko dito. Gatchalian, sinabi niya. Na alam naman natin, na kinaiinisan din natin yung si Gatchalian, kumbaga. Diba? So, later on, kung ginagamit or gagamitin man ang mga Duterte, ay hindi naman tayo mga tanga, hindi naman tayo mga bobo. It doesn't mean na pag nag-manifest siya ng kanyang support kay Sara Duterte, ibuboto na natin. Okay? Just to make it clear. Okay yun. No problem. Kaysa naman yung negative ka. Na, ay, parallel yung ano natin sa Dole. Bakit? Ano ba kailangan mo pa yung ano? Hindi maganda yun. sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin, Prime Minister. Oh, tamba! Yung niluluto nilang chacha o president kung hindi maluto yung chacha nila. Kung hindi maluto yung chacha nila. Double meaning yung sinasabi mo Plastikan mo na, tama Michael. Plastikan mo na tayo. That's how politics work. Double meaning yung niluluto nila yung chacha. Pero ang double meaning nun is kung maluluto nila. Ibig sabihin kung magsasucceed sila. Grabe ka naman, VP Sara. Masyado ka namang dati, ano yun? Robin and Amy napipi. Oy, pero tingnan natin. Baka naman merong itong si Robin Baka may timing. Kasi hindi, sa totoo lang, guys, may panahon pa naman para makita natin ang tunay. Hindi ko sinasabing hindi tunay si Senator Robin. Kaya lang, alam mo yung every word na sasabihin mo sa isang tao, very helpful yon. Okay? Nagsalita nga siya nung kay Pastor Kibuloy. Why not now for VP Sara? 'Di ba? So what I'm trying to say is
I mean, tuloy lang natin. Pakita mo yung pagka-brusko mo, pakita mo yung pagka number one mo. Hindi lang, syempre, wag mong hahayaan na magtagumpay yung mga naninira sa'yo, Senator Robin, na ito pa ano-ano ka lang ng balbas mo, ito pa upo-upo ka lang, pakain-kain ka lang. Wag mo silang hayaang magtagumpay. In what way? Pakita mo. Pakita mo yung angas, yung tigas natin, ganun. Kasi I'm slowly seeing that in Senator Bato. And sana tuloy-tuloy na yan. So, ayan, andyan kayo. May natitira pa namang lakas eh. Ikaw, Senator Robin, Senator Bongo. Ayan, nag-uusap na rin kayo. Ni VP Sara. Yan sila, pangalan nito si Mayor Baste. So, it's a good sign. Yun lang naman eh. We are not condemning you, Senator Robin. It's just that we want more. We want more. Depende ma'am sa tanong nila. Ano ba naman yan? Depende sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Ayun. Kaya nakuha ni Risa Ontiveros yung deserve niya. Kaloko naman kasi siya magtanong, uy. Kaya nakuha niya yung ganong sagot. Ayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Tama. Sa amin po kasi, we put lines. Hindi po kami nakikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling, siya lang ang magsasalita, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yun. Ito kasi yung difference ng mga Duterte sa mga Marcoses and even sa mga Dilawans. Sabi niya nga, we put lines. Ano yun? They are drawing the lines. Eto ka. Dito ka lang. Okay? Huwag kang mangialam. Huwag kang papasok. Huwag mong i-impluensyahan. Kumbaga, eto kung laban ko, laban ko. That is the reason why maganda yung style ni former President Duterte or ni President Duterte kasi hindi naman talaga siya nangingialam sa justice, sa judicial, okay, sa legislative, hindi naman siya nangingialam Gawin mo lang yung trabaho mo. Andito ako as your leader, as your tatay, ito yung binibigyan ko kayo ng mandato pero gawin nyo lang yung trabaho nyo. The reason why napakataas, okay, yung good governance, not only the president that time, pati yung mga cabinet members, yung mga gabinete, yung mga ahensya ng mga gobyerno is because of the yung high respect nila kay Tatay Digong. You could imagine, nagpupuyat ka, hands-on ka as a president, so mahihiya yung nasa baba na hindi gumawa ng kanilang mga trabaho. The same thing, itong mga sa justice system natin. Kung merong dapat ipakulong, ikulong yan. Kung merong hindi kung merong dapat managot, like for example sa ABS-CBN, dumaan naman sa katakot-takot na pagdinig yan The evidence has been set, has been proven, has been laid out para magkaroon sila ng pagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. Anong ginawa nila sa SMNI? Walang due process. Basta na lang ganyan. Anong ginawa nila? Pinaralyze nila yung SMNI. Nasa yung due process law of doon. So, ibig sabihin, walang drawing of the lines dito sa Marcos administration. Lahat yan, may impluensya at may utos doon sa kanila. Yung dalawa dyan. Kasi, wala You could imagine, pare-parehas yung linya ng presidente at linya ng mga kanyang mga bataan, yung mga gabinete, parehas sila. Pag sinabing pugante, pag sinabi ni Remulla na, ito pugante, fugitive, ganun din ang linya ng presidente. So, ibig sabihin, walang drawing of the lines. Parehas sila ng linya. Ibig sabihin, may impluensya doon sa kanilang higher up. Kay Duterte, iba. May independency. Basta gawin mo lang yung trabaho mo, yun.
Pero pag hindi, tanggal ka. Ganun lang naman ka. Simple yun eh. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We Oh, have yun. different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Ang pangarap nyo ay pangarap ko din. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na Yun. maging vice president. All because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, Ito na yung 2022. hindi ko gusto tumakbong president. Ayan na, ito kaya pinakita ko yung kay Amy kanina. Iba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, Ng magkapatid na Marcos. Sabihin mo, Senator Amy at saka si Bongbong. ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo BBM? Bakit di mo tawagin siyang President BBM? Bakit? ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Totoo talaga yun kasi mismo galing sa bibig ni Senator Amy. Tapos, hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Simple lang Simple lang. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Bakit hindi to sinabi ni Amy? Bakit kaya? Sabi ko sa kanila, Kasi papahiya? okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Wow. Actually, yan yung problema na you could imagine na parang na-convince si VP Sara na tumakbo at siya pa yung nag-slide down dahil gusto niya magkaroon ng continuation doon sa ginawa or naumpisahan ni Tatay Digong. Yung big ticket ba? Yun yung with China and Russia, yung mga project na ganyan. Hindi na natuloy. So nakakalungkot lang. Nagulat din ako kasi lahat daw hindi tinuloy. So saan yung continuity doon? Wala na. Nakakalungkot lang kanina nung narinig ko ito na ang nangyayari ngayon panay ayuda, panay party, panay biyahe, tapos yung mga proyekto wala. Nasaan na napunta yun? Created. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin Kawalan sa taong bayan. ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat. Ang nakakalungkot, no? Ayan, tama, Jin. Frustrating yan talaga kasi yan, nag-sacrifice nga siya. Nakakalungkot lang talaga kasi yung nais mo na
pinagbigyan mo talaga yung magkapatid dito eh. Pinagbigyan mo ito si Bongbong dito on a double purpose, which is yung mabantayan mo na ipagpatuloy ni Marcos yung naumpisa nung kanyang tatay. Pero to our disappointment, to her dismay and disappointment, nawala na lahat yun. So, ano pa magagawa natin? Ngayon gusto siyang i-impeach. Ngayon naghihirap na yung taong bayan. Nakakalungkot. Wala akong masabi. Ngayon, dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine ninyo. Ayan, nagduro na siya. Yan, sinasabi ko. Ito po ay emotion ng isang taong sising-sisi na. Pero ang tanong kasi sa kanya, nagsisi ka ba? Sabi niya hindi. Bakit? I do not regret running for Vice President kasi imagine ninyo. Imagine ninyo. Yan, imagine ninyo. Tinuturo na yung mga Imagine ninyo, kayo. Kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Which is yun yung ginagawa nila kay Baste. Diba? Diba? So, kasi alam nilang tatakbo ito sa 2028. No comment. Ano sabi niya? Of course not, hindi ako nagsisisi kasi imagine ninyo kung ako ay mayor ngayon, titirahin pa rin nila ako dahil alam nila na ako ay tatakbo sa 2028. bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo. Ayan, nanduduro na siya. Bakit? Yan ay manifestation ng punong-puno at galit na Sila. Ginaganon pa yung table eh. Kilala naman natin si VP Sara, very reserved, very prim and proper, maalumanay. Pero dito, kita mo talaga, even the way she talks, alam mo yung kulang na lang yung talagang kilala na, kung saan natin siya nakilala yung inumbag yung isang sheriff. Kulang na lang ganun. Sa totoo lang. Nakalimutan ba ninyo na doon natin nakilala si VP Sara? Kayo? Na mga hunghang kayo? Talagang sinusulit ninyo yung kasukdulan ng galit ng isang Sara Duterte. Sa 2028. Gaganon siya eh. Tingnan nyo. Sabi niya, ngayon na! Sabi ni Sara. Ano? Galit na yan eh. Tingnan nyo. Ano? Yan ang gusto namin makita. Lumaban ka. Sabi niya? Ngayon na. Ngayon na. Nangahamon na. Diba? Sino ba naman hindi manduduro ng ballpen? Sino ba naman hindi manghahamon? Sinakripisyo mo, ikaw, ang sarili mong pangarap. Anong pangarap niya? Maka 3-term na mayor. Pero ginulo nung magkapatid ang kanyang pangarap. Sumama siya believing na merong continuity sa big ticket projects ng kanyang tatay. Sino hindi kahit ako hindi lang ballpen ang iduduro ko eh.
Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon. Oh, ayan. Nahulog ako. Nanduro ulit. Kulang na lang yung duro niya yan. Suntukin kayo eh. Ah, Sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. nahulog sa hagdanan kasi hindi inayos ng mga organizers yung hagdanan. Kumbaga, sinadya. Paano pag ganun, di ba? 'Di ba? Namatay ako bukas. Oh, wag naman. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Itak yung iduro ba? Itak. Wala akong planong ganyan. Ano? Wala akong 6. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kaming, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically. And Totoo yun. I mean, galing mismo kay VP Sara, she herself said it na we are a threat, which is totoo naman talaga. So, for the longest time, since 2022, nung nalano si Marcos, Sara has been very, reserved. Kahit na binibira siya dahil she thought na etong si BBM, sasamahan siya or magkasama sila. It started with Tambaluslos and we thought also na pipiliin ni BBM si Sara Duterte na dati hindi kilala ni Bangag si Sara Duterte. Pipiliin dahil Sara Duterte slid down para siya yung vice president, para siya yung mag-president. Pero at the end of the day, all of those sacrifices na napunta sa wala. So, yun yung nakikita natin ngayon kay VP Sara. and for power. Na for the longest time, nanahimik siya, ngayon nagsasalita siya. Kini-question pa rin siya sa kanyang pagsasalita. Of course not. She needs to defend and ilatag niya sa taong bayan na this is what is happening talaga. Okay, so ako naman ay natutuwa na eto nakikita na natin na nag-emerge na talaga itong mga Duterte, sama-sama na silang lumalaban dito sa ginagawang pagmamalabis ng administrasyong ito. Kayo pa-smile lang si VP Sara. Pero deep inside, don't mess with Sara Duterte. Pa-smile lang yan. Pero nakita ninyo, si Sara Duterte, hindi siya yung tipo ng tao na bardagulan eh. Pinipili niya yung laban kung kailan. Kaya nga, kumbaga, nagulat din tayo na kanina ganun ang nangyari between Sara Duterte and Risa Hontiveros kasi kumbaga kung art of war, alam mo kung kailan ka aatake eh. Hindi po pwede yung ikaw yung initiator ng isang gulo. So nakita niya immediately, the first question is an attack to her. So anong ginawa ni VP Sara? Binigay niya kung ano yung dapat na ibigay doon. So, huwag kayong magkakamali. Don't mess with VP Sara na, ito mabait siya, hindi siya nagsasalita. Huwag ka. Pag yan nagsalita, tapos ka na. I regret helping. Do you want to answer that?
Bakit hindi mo pa tinula? I regret helping, sabi niya. I regret helping. Do you want to answer that question? Or Of course! alam mo ba ang sagot? Alam mo bang sagot? Tapos tingin niyang ganun. Senator Amy Marcos, magkaibigan Ingat ka dyan kay Senator Amy. naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Eh, hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh, kung hindi ako tumakbong vice president. Si Lenny. Oo. Actually, akala natin itong unit team na to will save us from the wrath of the Dilawans. Kasi kung walang tumakbo or kung hindi pumunta si VP Sara kay Marcos Jr. that time, sigurado mananalo dito si Lenny. Oo. Tignan ninyo yung analysis ni VP Sara dito. President, hindi siya ang president, so likely yung isa. Alam ko sinong mananalo nun eh, kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president, so likely yung isa ang president. Eh lalo na yun, Kita nyo? Very confident si Sara Duterte. Kung hindi ako tumakbo as vice president dito, mananalo yung isa. Which is ako naniniwala na mananalo talaga yung isa. Hindi mananalo si Bongbong Marcos Jr. laban kay Lenny Robredo kung hindi pumunta si VP Sara kay Marcos. 100%. nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw, likely yung isa ang president. Eh lalo na yun, kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang ano? Tuloy mo! How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment Yun, tama. nila. So, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sera-sera. Kaya sera. Whatever will be, will be. Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, politika, nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. 9 years pa lang siya, mayor na ang kanyang tatay. Si Marcos Bongbong, 9 years pa lang siya, president na ang kanyang tatay. Si VP Sara, 9 years pa lang siya, mayor na ang kanyang tatay. Wala siyang inatupag kundi mag-aral. Etong si Marcos, presidente ang kanyang tatay. Anong inatupag niya? Party! Di ba? Sabi nung kanyang tatay eh. Yun yung ginawang pelikula ni Amy Marcos eh. Diba? That's the difference. Kaya yung upbringing, it depends upon who is the parents. Who are the parents? Kaya nakita ninyo si VP Sara is the same as the father. Naging politiko siya. Sabihin na natin merong political dynasty. Pero maganda yung upbringing. Bakit? Kasi ang concern nila, taong bayan. It is the people who are asking them to govern the people. Eh ito, manliligaw ka na lang, maambubudol ka na lang para ikaw ay malagay sa pwesto na yan. For the Dutertes, it's always been the people who are clamoring for the Duterte to run.
as mayor, as congressman, okay, as president, as maybe not vice president kasi nabudol lang siya eh. Okay? Na-convince lang siya believing na may continuity dun sa big ticket projects ng kanyang tatay. But you could see the difference sa totoo lang. Kasi hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko gusto... Parang si Tatay Digong yan eh. O dyan kayo. Kahit ako lang mag-isa matitira. Ganun. Yun, di ba ganun si Tatay Digong? Iwan nyo na ako. Okay lang ako dito mag-isa. Naggugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. O yan, nanduduro na siya oh. Nanduduro na siya. BP Sara, galit ka ba? Galit ka? Huwag lang maging bastos. Thank you. O yan. So, dyan na po nagtatapos. Yeah. So, nakita natin, ini-escortan siya ni Senator Bato dito. O yan. O yan. Senator Robin!